Everyday, may mag-i-email sa akin na broker, bagong broker man yan, or lumang broker, taga-Australia man yan, or Dubai, or Europe. Araw-araw, merong nag-i-email ng broker sa The 30-Minute Trader. May mga lumalapit para makipag-partner, may mga lumalapit para for YouTube, ganyan. May mga lumalapit para ipadala ako sa Europe, ganun, padala sa Dubai. Pero hindi talaga ako pumapayag. Not until pumayag sila sa isang honest, genuine, no BS, super transparent product review. At meron tayong re-review ngayon, yung 8-cap. So magkakaroon ng 4 parts itong video na to. Number 1 ay yung research. Tingnan natin kung gaano ba siya ka-legit. Kamusta ba yung mga reviews niya. Number 2 ay yung platform check. Madali bang i-navigate yung platform nila. And yes, magti-trade tayo, kasama na rin yung ating deposit at kasama na rin yung withdrawals. And may mga bonus info tayo sa huli, kaya watch until the end of the video. Again, no bias, no BS, raw and honest feedback for 8-cap. So, ready na ba? Let's G! So, number 1, research. So, ano bang gagawin natin para mag-research? Ngayon, napakadali na lang. No? Kailangan mo na lang ng ChatGPT. Dati kasi, kailangan alam mo yung mga websites. For example, nari 8-cap. 8-cap review. Ayan. So, isa-isay natin yan. Ayan. Pagtingin tayo sa Trustpilot, makita natin, maganda. 4.2. Pero, syempre, may mga 1-star reviews. Ganyan. Kapag may mga low reviews, hindi naman nagagangster dito sa Trustpilot. Pero, ang pwede gawin ng iba is dadagdag sila ng dadagdag ng mga 5-star reviews. So, I think legit naman lahat ng nandito. Ayan, may nakita tayo na isa na 2-star. Sabi niya, I've support does not answer. I've sent several emails to support to clarify how to use the API, but I still receive a response. Ang coverage also very slow. Taking several days. Thank you. So, makita mo na legit to kasi July 22 lang to. So, just like any company naman, may mga good reviews, may mga bad reviews. Kahit nga yung Coke may bad reviews, or kahit nga yung may Aqua Flask, 'di ba, may bad reviews. Pero marami rin namang good reviews. So ganoon din naman sa sa kahit na sa industry actually, kahit sa TMD actually may mga good reviews. Syempre hindi rin natin maiwasan yung mga bad reviews. So ang pinakatanong ba is gaano ba sila ka-passionate mag-improve at i-grow yung company nila. Okay, pero syempre hindi natin masasagot dito yung sa 8-cap. Ang makita lang natin is yung mga experience talaga ng mga tao. So, ayun yung nakita natin sa Trustpilot. Hanap pa tayo isang bad review. Broker with weird product governance. Ang sabihin nun, broker with weird product criteria, you may have 20 years of experience and do not comply with their absurd criteria. Not recommended based on my few interactions with them. Stay away. Thanks for reaching out to us. So, may mga nag-reply naman from 8-cap, no? Thanks for reaching out to us. We look into this for you. Unfortunately, our compliance must made the decision not to proceed with your application. Thanks for the understanding. So, siguro baka hindi siya, baka hindi siya napayagan gumawa ng account. So, again, hindi natin alam yung mga story ng mga to, no? Ito naman, I think nag-reply din dito si, saan may kanina natin? Recent. Ito. Hindi pa nagre-reply si 8-cap. Ito, check natin tong. Ito. So, ibig sabihin, so, ang pwede mo rin pala tignan is kung na-verify. For example, ito, verified. For example, ito, verified. Okay. So, syempre, yung verified, yun yung legit talaga na review. And, asan na yung kanina? Ito. So far, okay, but there are swap charges and difficult for me to deposit. Ano yun? Yung ba yung sa lababo? Deposit. Joke lang. For me to deposit via debit card. So, ayan. Pwede nyo i-check din yan, di ba? Swap charges, I think very normal yan. The platform is not good. Naku, yari tayo dyan. Platform daw not good. Platform is not good. I have tried reaching the support via calls or email but no response. I want to close my account. So, nag-reply naman siya kay Hesutofon me. Thanks for sharing your feedback. We're sorry to hear about your experience and appreciate me. Just contact us at okay. So, ayun. So, depende na lang din sa'yo. No? Actually, kahit
kahit anong broker tignan natin, meron din talagang negative feedback. So, kapag may makikita kang ganyan, syempre medyo magda-doubt ka. So, wag ka muna basta-basta magde-deposit ng, di ba, ng buong life savings mo dyan, di ba, ng 10 million pesos or what, di ba? So, try mo muna unti-unti and check mo kung kamusta sila sa customer service, kamusta ba sila sa, yan, yung pag-navigate ng platform, di ba? Check mo muna, wag agad-agad. lalo na kung meron mga sa'yo, may mga representative na nagsabi sa'yo, deposit mo na dito, deposit ka ng 5,000, di ba? Deposit ka ng $10,000, di ba? So, check mo muna rin. Huwag tayo masyado magbaday. Wala naman tayong inahabol. Di ba? So, ayun. So, nakita natin yung 8CAP Trustpilot reviews. So, check din natin yung website nila. Yan. So, wala ata to. Yan. So, yan. Log into 8CAP. Check na. Parang wala. Parang ito lang ba yun? Kung meron dito. Yan. So, I think login lang yung pinaka meron sila. Check natin mga partner. Yan. So, may mga ganyan-ganyan. May affiliate program, di ba? Actually, almost lahat naman may affiliate program. Ang di lang nagkikater ng affiliate program dito sa Philippines ay yung mga US-based na brokers, no? Yan. So, trade. Hindi ko alam trade. Yan. So, dito, trade. So, okay naman din ang nila. Ang reviews, ang website nila. So, check natin yung reviews. Dito rin, puro Trustpilot dito. Check din natin kung ano pa yung pwede nating i-review. Ayan. So, meron din mga reviews online about 8CAP yan. Pwede nyo rin panoorin. Pwede nyo check. Tapos, is 8CAP trustworthy? 8CAP is considered reliable as it has multiple top-tier regulation including FCA in UK, SISEC in Cyprus, and ASIC in Australia. Pwede natin ito i-double check. I saw this online. Okay, so mo lang kay ChatGPT. I saw this online. Is this legit? I'm thinking of using your broker kung ano man yung pinupush sa'yo na broker. Yan, lagay mo lang. I'm thinking of using 8CAP yan. Or any broker, lagay mo lang. You think this one is legit. Ayun lang, diba? So, ayan. So, sabi rito, 8CAP appears to be a legitimate and well-regulated Forex and CFD broker. Ayan. Regulatory oversight and safety. Ayan. Clients enjoy. Okay, so maganda, diba? Ayan, kompleto rin. Ito rin yung mga licenses niya, yung mga regulations. Tapos tier 1 daw. Regulated din sa Bahamas. Though, ayan, check nyo rin niya, offshore entities usually offer fewer protections. Assessed as low risk by several watchdogs. Forexbroker.com gives an 85 to 99 trust score. Traders Union safety is 10 out of 10. So, yan. So, yung mga pwede nyo i-check. Traders Union, Forexbroker.com. And, yan. Offers MT4, MT5, and TradingView. So, di ko rin sure actually kung ano ba yung itatry natin for today, no? Kung MetaTrader 5 ba or TradingView. Sanay lang kasi talaga ako sa MT5. So, baka yun yung itry ko sa video na to. Siguro try natin sa ibang video yung TradingView. Competitive spreads. Yan, very important yan. Lalo na kapag nahanap ka ng broker. 0 pips on raw accounts. Although commission brings it closer to 0.7 to 0.8 pips. Ayan. So, usually 1 to 2 pips. Standard yan. Pag less than 1, okay na okay yan. Okay, community feedback. Positive reviews. Ayan. Integration with TradingView is seamless. Execution is fast. Spreads are competitive. Ayan. Exceptional trading experience. Platform reliability. Competitive pricing. Ayan. Responsive customer support. Trustpilot scores 4.2 from 3,000 reviews. Praising prompt support and speedy withdrawals. So, okay naman, di ba? So, again, di tayo pwede mag-rely lang dito sa ChatGPT kasi nakita mo rin, di ba? May mga 1-star din, kaya siya 4.2. So, maganda rin i-check mo yun. Okay? So, siguro gawa na rin tayo ng awareness and culture sa Philippines, lalo na sa Filipinos, na wag tayo basta-basta sa buhay. No? Lalo na kapag malaking amount yung pinag-uusapan. Marami akong nakita online na
na scam, di ba? Yung fake daw yung TMT or Job Zamora na account, nagpapa-invest sa crypto, ganyan. Grabe daw yung mga guarantees. So, maging mapagmasid. Maging aware lang tayo, maging careful tayo. Lalo na kung pera yung pinag-uusapan natin. Huwag tayong magbasta-basta. Okay? Pag sinabi na, kunyari, nag-deposit ka ng, let's say, 5K pesos, tapos sinabi naging 25K or naging 100K, naku, napaka-imposible po niyan. Diba? Tapos sinabi magbigay ka pa ng pera, bigay ka pa ng bigay. So, sobrang delikado. Huwag tayong magtiwala sa mga ganun. And if it's too good to be true, it probably is. Okay? Ang pera, hindi yan basta-basta. Walang easy money. Pinaghihirapan yan. Diba? And pera, pupunta siya sa'yo kapag karapat-dapat ka na. So, if hindi ka pa karapat-dapat, yun, practice ka muna ng skill mo and unti-unti mo lang. Wala tayong kailangan madaliin. Huwag mo madaliin. Okay? If kailangan mo na ng pera ngayon, lahat naman kailangan ng pera ngayon. So, ang kagandahan is kapag nagsimula ka ngayon sa maayos sa paraan, paano na kaya yung buhay mo next year, 2 years from now, or 4 years from now, or 5 years from now. Okay? So, if kailangan natin ng pera talaga na ngayon na, mag-settle tayo sa mga freelance work or what, or may mga racket, ganyan, ayan, pwede yan. Pero yung forex trading or business entrepreneurship, it will take time talaga. Pero kasi itong mga vehicles na to, magkakaroon ka talaga ng financial freedom through dito. Which entity do you choose? Ayan, FCA regulated accounts offer the highest client protection. Choose that if you're eligible. Ayan, sabi, meron daw delay sa withdrawal, sabi dito. Getting better, sabi. 8Cap Labs trading videos. Those some users mention limited debt. Ayan, so yun, meron daw mga free resources si 8Cap through 8Cap Labs. So, summary. Yes, 8Cap is legit. It has top-tier licensing, reputable platforms, and generally positive reviews. If you plan to open an account, choose the FCA regulated version. Start with the demo account and deposit only what you're comfortable with. As with any, totoo, sabi naman yan, totoo naman, mag-demo ka muna, diba? Huwag ka muna mag-deposit ng milyon-milyon, diba? As with any CFD broker, remember that trading carries significant risk and many retail traders lose money. Okay, so if di nyo pala alam to, chatgpt.com to, pwede ka magtanong kahit ano dyan, mag-research siya mag-isa. Bottom line, 8Cap is reliable, well-regulated broker with competitive trading conditions. Just be mindful of which regulated entity you opt for and monitor the price or avoid surprises. Let me know if you want help comparing it to other brokers like Pepperstone or IC Markets. Can you give me, pwede lagi dito, say, is 8Cap one of the best in the Philippines? Nyari lang. Gusto mo lang itanong, di ba? One of the best ba ito? Siyempre, gusto natin yung the best tayo, di ba? The best na broker. Sa Daily Forex, 8Cap in its list of most trusted brokers in the Philippines, highlighting its high leverage up to 1:500. And quality educational content yan. Sabi rin sa FX Scouts Philippines, well-regulated with a broad range of instruments. However, independent brokers for Philippines show top picks such as IC Markets, Pepperstone, XNES, XTB, often due to lower trading costs, PHP withdrawal support, and regional platform features. So, sabi daw, ito rin yung mga top. Okay, so pwede rin i-check yan. For now, ang nire-review natin ay yung 8Cap. Pero yung strengths niya for Filipino traders ay yan. Tier 1 coverage, regulatory coverage, competitive trading conditions. Ayan, if gusto mo may trading view, ayan. Low entry requirements, ayan. So, 100 minimum deposit, may mga micro lots. Okay, so ayan. Ayan, pwede nyo basahin yan. I think inulit-ulit na natin. Solid choice naman daw, but doesn't rank number 1 among Filipinos. So ayan, what do we do next? Open demo account, contact support, do cost comparison. Ayan, so ayan yung gagawin natin next. Ayan. So, ano rin pala, no? Nagkaroon din ng time na yung pinaka-pinupush talaga ni Coach Tim sa prop firm ay yung Funded Next. And there was a time na yung 8Cap, yung partner ni Funded Next. So far, si Funded Next is sa mga pinaka-okay na prop firms na ipag-partner siya with 8Cap, then wala naman naging problema. So, ngayon lang di na sila partner kasi nga may sarili ng, I think, broker or may sarili ng server yung Funded Next. Okay, gawa tayong account. 8Cap.
Ayan. Tapos, ito, create an account. Sige. So, I think yung pinili ko lang is create using Gmail account. No? Hindi ko alam ba't automatic siya pumunta dito. Okay. Sabi ko, hindi mo na magti-trading view, pero pwede natin try next time. Ngayon, MetaTrader 5 muna tayo. So, standard or raw? Ba to? Ayan, 7 USD per lot commission. Ito may commission, pero halos zero spreads. Ito, no commission, pero 1 pip yung spread. Okay? So, pwede natin tanong ulit. Sabihin natin, I am a day trader. What should I pick? So, lagay lang natin dito. Pwede natin screenshot to, no? Ayan. Screenshot natin. So, lagay natin yung screenshot. Ayan. So, lagay natin dito yung screenshot. So, ayan. What should I pick? Ayan. So, pwede natin tanong yan. You'll usually benefit more from the raw account even if it has commission. Here's why. Beginners and sabi niya pag standard daw, ayan, beginners and swing traders. Kapag raw account, ayan, day traders and scalpers. Often faster and cleaner entries. Ayan. Isa rin siguro na pwede natin, sige, tanong din natin yung ChatGPT, no? Ayan, so sabi, raw daw yung better sa atin. So, only go study for beginner wants simple commission for experience you don't want. Ang alam niya kasi, hindi ako beginner. Alam ng ChatGPT ko. So, what is the best account for beginner and those who just wants to try for less than 1K USD. Yan. Kasi, sa totoo lang, ayan, mas maganda kasi talaga yung standard kapag number 1, beginner ka. And number 2, kapag less than $1,000 yung account mo. Kasi dito, ayan. So, walang commission. Yung kaganda, yan, beginner friendly. Testing the platform, yan, sabi, yan, no commissions. So, madali track profit and loss, all-in spread pricing. Hindi mo na kailangan compute per lot ng fees. Tapos, lower deposit required. Ayan, pwedeng masula kahit $100 to $500 lang. Ayan, so dito 100, dito 200. Tapos, ayan, upgrade to raw if you are profitable, want to scale, or plan to trade larger volumes regularly para masulit. Ayan, so tip for beginners, start with a standard account or small real money account like $5. Then move to raw once you're confident with your strategy and volume. So, ayan. So, based kasi sa experience ko, kapag raw kasi, okay siya. Wala siyang spread. So, okay siya for, ayun nga, advance. Or kung gusto kong mag-scalping, okay na okay siya. And ayun nga, day trading. Kasi lalo na kung yung mga trades mo, very important yung 1 pip. Yung sobrang make or break yung 1 pip. Ayan, so pwede ka sa raw. So, ang challenge kasi dyan is kitang-kita mo yung yung mga commission. For example, makikita mo na supposedly yung profits mo ay break even. Diba, bago ka pa lang. Pero nakita mo na yung $100 mo or yung $200 mo naging $160 na lang kasi yung $40 kinain ng commission. So, hindi siya magandang tingnan lalo na kung beginner ka pa lang. So, I really suggest, yan, kung di ka naman masyadong particular sa mga spreads, lalo na kung 1 pip lang, ayan, go for standard. So, ito, ano ba yung pwede gusto yung piliin natin? Yung standard or yung raw? Which should I review? Standard or raw? Okay. Ayan. Okay, so sabi niya, ayan. So sabi ng ChatGPT, ang i-review ko daw ay yung standard kasi usually daw ng audience natin ay mga bago lang, mga newbies. Ayan. So sabi rito, proceeding with higher leverage requires your account to be established with GC Group Limited as a capital by. Okay. So ayan, mas okay siguro na pili natin yung 200 lang muna, no? So ang problem lang with 200
200, kapag pinili natin yung 200 is kapag sobrang liit ng deposit mo. Pero I think okay naman, at least 100 naman dito. Baka hindi mag-go yung mga trades mo. Kaya okay sana kung 500:1. Basta alam mo lang yung, basta alam mo lang yung risk management mo. No, yung risk management plan mo, kasi kung wala kang risk management plan, I suggest dito ko lang sa mga babang leverage para hindi ka basta-basta. Yung iba kasi, lalo na kung let's say $100 lang, natalo sila ng $10, ginawa nilang $10 na yung nila, yung risk nila, ginawa nilang $50 kasi nagre-revenge trading sila. So ayan, I suggest sa mga babang leverage lang. So if may risk management plan ka naman, okay naman sa 500:1. Okay, so next. So, sticker, nagpapareview rin sila sa Trustpilot. Ayan. Sige. Check lang ng check. Okay. So, processing. Cellphone, kailangan may charge. Hindi kailangan. Oh. So, meron tayong front, meron tayong back. So, check natin yung back. Back. Okay, ano ba ito? So, ito, front. Yan. Okay. So, I think okay na, no? Done. Proof of address. Utility bill. Okay na. Yan. Done. So, check natin kung okay na. So, setup talaga isa sa pinaka, hindi naman sobrang tagal, no? Medyo lang naman. Actually, mas mahirap kapag yung mga ibang platforms yung pag-depositan, diba? Yung mas maraming egg. At least ito yan. Ayan, successfully uploaded. Balikan ko kayo kapag okay na. So, hindi ko alam kung paano to, no? I think, kailangan i-review muna nila bago tayo makapaggawa ng demo or ng live account. So, balikan ko kayo. See ya! So, yun. Nag-submit ako ng bank statement. Tapos, kinabukasan naman, approve na agad. So, great news, your capital is now approved. Ayan. So, deposit na tayo. Let's G! 8cap client portal. Okay, ito ata. Continue with Googles. Alright. So, hindi tayo ngayon sa portal natin. So, check natin yan. So, ito yung account natin. Ayan, deposit. Pwede tayo mag-deposit. Try natin to local bank deposit. No, actually, ito, Visa and Mastercard, pwede naman. Kung gusto nyo, try natin, ha. So, yan. So, pwede yan. PayPal, debit, or credit card. Pwede dito kayo mag-deposit. Try natin. Ito, I think, pwede rin dito, no? Try lang, ha. Check lang natin, ha. Para ma-tour ko na rin kayo dito sa interface. Pinaka-home nila. Ayan. So, I think mas madali ito. Pwede nyo i-try ito kapag card. Isa PayPal yung tinry natin, no? Isa pa. Try natin. Ayan, BTC ito. I think ito yung pinakamadali kung meron kayong mga crypto. And then, bank wire transfer ito naman kapag ayan. So, I think i-deposit mo pa to dun sa National Australia Bank. So, hindi yata ito pwede sa atin. Pa tayo. Local bank, ito try natin yan, $50 muna. Ayan, so may GrabPay. Ito try natin G-Shock. Invalid bank, ba't kaya ganun? Try natin yung Maya. Yan, try natin Maya. Parang ganun pa rin, no? Invalid bank pa rin. Grab. Invalid bank. So, baka mali yung natin. So, pag may mga katanungan ka, para hindi mo na kailangan maghanap ng kung sino, pwede doon sa kanina, no? Pwede natin i-try ulit sa, kunyari, ito, I think ito pwede to. Philip. Ba't may Philip? Baka ito yun. Ayan, so ito. So, pwede mo itanong dito. Diba, pag may mga katanungan ka, yan, 8cap support. And, ito, baka ito yun, fail. Try natin itong Philip. Ayan, so 100 USD. Try natin 100 USD. Ayan, so ito nga yun, no? 100 USD is 5.7. Click on pay na. Okay. Sige, so try natin. Sige, isa-isay natin to.
BDO. Try natin BDO, internet banking. Agree. Send instructions via email. Ayan. So, may ganun-ganun pa. So, very manual pa siya, no? So, siya yung parang pagka-click mo, dire-diretso na siya doon sa video app mo or anything. So, manual mo siya. Then, ayan. So, payments may process 30 minutes to an hour. Check. So, sana yung automatic na. Tagalin natin. Back. Ayan. Try natin PPI. Ayan, try natin. Is repurchase. Okay, try natin ulit. Philip. Parang ito na yung tama, yung Philip. Hindi ko alam ba't Philip yan. Wash out na lang sa 8 cap, no? Double check na lang. Sige, try natin BPI. Okay. Select. Ayan, ito recta. Mas okay to. Dito tayo. So, be safe. Wala muna kayong titignan dito. Save tayo. Login. Pili ka lang sa account mo. And so, napili ko na. Ayan na. Enter your one-time password. Yan. So, meron lang 12 pesos na fee kapag BPI. Usually pala, nagkaka-problem to kapag sinasabi nila na meron ka ng max allocation or max sent out something. So, ang pwede mong gawin ay pumunta ka lang sa BPI app mo tapos ayusin mo lang yung mga limits mo. So, parang kailangan lang doon na meron kang pwedeng load something online. Palitan mo lang, lagyan mo lang ng extra kung magkano yung max mo. Pwede 20, 30, 40, 50, depende. Okay, so ayan. Nag-deposit na ako. Check natin kung okay ba siya. Ayan, mukhang okay naman. Finish natin. Mabilis na yung deposit. So, next natin. Ayan, meron tayong 100 USD. Congrats! Pwede na mag-trade. Okay, try natin Gcash. Kaya lang wala talaman Gcash ko. Teka, double check natin. On account. And try nga natin dito yung Gcash. Gcash bills pay. So, pwede ma-over the account. Ito more. Ito, di ko alam kung Gcash bills pay or Gcash. Check na natin itong Gcash. Pinakadulo. Continue. Ayan. So, ito mas madali. Try nga natin. Alam ko lang laman yung Gcash ko. Kailangan ko pang lagyan ng laman. Okay. So, enroll ko pa yung BPI ko sa G-Shock. Walang laman ng Gcash ko. Wala akong pan-load. Ano ba to? So, ayan. May laman na ang Gcash ko. So, pwede na natin tong i-scan. Scan na natin to. Ayan. May laman na ang Gcash natin. So, may fee kanina, di ba? Parang may fee daw na kung magkano. Ayan. So, meron na tayo. So, madali rin Gcash, BPI. Ang ayaw ko lang yung manual yung kanina, no? Yung BDO. Hindi ko lang alam sa ibang banks. Pero yung BPI, Gcash, okay na okay. Check natin kung okay na. So, ganun lang kadali. At meron na tayong $200. Yes. So, next naman natin gagawin dito sa review natin is magte-trade na tayo. Sakto. Sa Monday today, trade muna tayo. Tapos, ayan, pasok natin sa MT5. Dito sa phone natin yung 8-cap account natin. Nasa email ang ating login, password, and ang server. Ayan, so check nyo lang sa email nyo. So, ngayon, punta na tayo sa MetaTrader 5. So, dito tayo ngayon sa MetaTrader 5 and okay na, nandito sa email natin yung account login details natin. Ang gagawin natin is, punta lang tayo sa settings, no? Settings yan, dito sa lower right. Tapos, ayan, yung new account. Ayan, punta ka lang sa new account na nakalagay. Ayan, new account. And then, lagay mo lang yung company or server name. So, ang server natin na 8-cap Global Live. 8-cap. 8-cap na lang muna. So, 8-cap Global. Ayan. Global Limited. So, 8-cap Global Live. Tapos, login details natin. Ayan, nandito. Ayun na. So, pumasok na ang ating $200. So, double check natin. Una, ang mga spreads. So, malalaki itong mga spreads na to, no? Or mga indices to. So, hindi tayo dyan. Forex tayo. Majors. So, lagyan natin lahat yan. Euro, GBP, yan. Lahat yan. Sige, pati yung mga minors, lagay na rin natin. Okay,
Okay, so okay na. G. Tapos ay minors. Ito wag na, ito pwede na mga ayan. Wag na lang lahat muna. Ayan. Okay na yan. Balik. Commodities, ayan. So, metals, yan, XAUSD. Ano pa bang tinitrade nyo rito? Okay na ako dyan muna. Pabasa. Ayan. So, okay na muna yan. Next natin, cryptos. Try natin Bitcoin. Check lang natin. Yung Bitcoin na lang muna. Tapos, stocks. Trade ba kayo? Okay na yan. So, ito na tayo. Ang galing mo nga itong mga ito. Mga di natin tinitrade. Yan. Tanggalin ko lang isa-isa to. Japan 225. Sige, okay na rin yan. Sige, fine. HK, wag muna yan. So, yan. Focus tayo dito ngayon sa Forex. Kung nakikita nyo, yung mga numbers na nasa yan, nakalagay 11, 13, 15. Yung mga numbers na yan, ayun yung mga spread. So, kung titignan nyo, naka-standard tayo. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, standard account. Tapos 500 to 1 na leverage. Okay na okay yung mga spread niya. Naglalaro lang sa 1 to 2 pips. So, sobrang okay. Try natin mag-trade ng Euro USD. Sige. Try sa charts. Ayan. Kagulo ang Euro USD ngayon. So, try lang natin. So, syempre, uptrend. Try lang natin. Tanggalin ko lang itong moving average. Yan. Try natin mag-buy lang muna. Sige, buy. So, 0.01 lang muna. Buy tayo. Ayan. One-click trading tayo. Sige. Buy. Ayan. So, sobrang unti lang na. Ay, check natin sa 1 minute para makita nyo yung spread. So, yan. So, halos, ilan nga ulit? Nasa 1 pip ang spread niya. So, okay na okay lang. Try natin sa favorite nyo. Sa XAUSD yan. Actually, yung XAUSD, maganda yung spread niya. Nasa 1.3 lang or 13 dito nakalagay, no? So, click natin chart. Ayan. So, nasa 1 minute time frame tayo para kitang-kita talaga natin yung spread. Ayan. So, buy tayo. Check na natin. Ano ba to? Pababa. Sige, try natin mag-sell. Try lang natin. Okay, so sell tayo. Ayan. So, ang ganda. Actually, ang ganda kung saan siya mismo, doon lang din siya nag-buy. Okay, so maganda ang spread nitong 8 cap. So, approve na. Double check ko na yung mga accounts, ha. Try natin mag-add ng account. Ayan, new account. Try natin sa baba. Tapos, account type. Ayan. So, meron pa ring raw. So, kung gusto nyo talaga yung sobrang babang spreads, pero may mga extra fees to, ayan, pwede kayo sa raw. Lalo na yung mga gusto talaga mag-scalp. Ayan. So, pwede kayo mag-raw. Pwede nyo try yung raw. Try nga natin. Ayan. So, ayan. Same na naman yung leverage niya. Ayan, USD. Ayan. So, try natin na. Okay. So, new account tayo. Demo na lang pala. Mali ako. Demo. Currency, USD balance, lagay natin 3K, leverage, 1 sa 500, account type, pro. Try natin yan. Tapos login din natin, okay? Para ma-check natin. So, remove na natin to. Okay, so check natin kung nandiyan na yung demo. Ayan, demo. Ayan, yun pala eh. Andito. Ay nako. Dito pala lahat. Tagalin natin ito isa. So, sige. Try kang mag-login dito naman sa demo naman. So, server is 8 cap. Di ba? Lagi ka 8 cap. Tapos, PTY Limited. Yung nasa pinakababa. Ayan. Tapos, login. Ayan, check natin yung login. So, yan. Meron na tayong 3,000 USD. Check natin yung raw. Pag raw spreads, supposedly, mas mababa talaga siya. Ayan, sa Forex. Forex. Sorry. Mali pala. Forex tayo.
Ayan, raw majors. Ayan. So, pag raw, ayan, may mga I para lang makita. Isa-isayin natin ito. So, okay naman yan. Minors, hindi na kailangan yan. Sige, ito. Pagbigyan. Tapos, commodities. Ayan, kailangan natin ng metals. Oh! So, kapag raw, pag sa metal, I think pareho lang, no? Walang raw spread yung metals. Kasi ang nakita ko lang, ang may raw spread ay, ayan, sa pinakababa, yung raw. Ayan lang yung mga meron. So, may mahanap ka ng raw spread dyan. Ayan. So, pwede mo i-trade yan. Majors, ayan. So, walang XAUSD. Okay. Pero, check natin na. I-compare natin. So, lagay tayo ng maya na. So, kanina nasa 1 to 2 yung Euro USD. So, try natin yung ito. Tinan mo yung Euro USD dito. Naglalaro lang siya sa, ayan, less than 1. So, nagsi-0 to 1 siya. Ayan. So, 0 to 1 yung spreads ng actually, hindi nga umabot ng 1 eh. 0 nga talaga eh, no? Kasi yung 0 dito, tsaka 1, ibig sabihin, 0.1 pip yan. So, pag 0, halos wala talaga. So, try natin i-trade. So, ito sobrang halos wala talaga to, no? So, try natin sell. 0 talaga. Yan. So, halos wala talaga. Tingnan nyo. So, kung saan ka nag-sell, doon din siya maglalagay ng order. Unlike kanina, di ba? Doon sa, natin, sa standard, meron pang 1 pip. Ayan. So, again, tignan nyo difference. Ayan, nagsi-0 siya. And nagpa-0.1. Okay? So, para umabot ng 1 pip yan, dapat 10 yan. So, yung pagbasa dito is yan, 0.1 or 0 talaga. So, kunyari, itong kunyari yung USD CAD. Yan, hindi siya umaabot ng 1 pip. So, less than 1 pip lang siya. Nasa 0.4. Ayan, 0.3, 0.4. Ayan, double check. So, ganun siya. So, pili ka lang kung raw or standard. Ayan, nice. Galing ng 8 cap. Sige, close muna natin yung trade. Ayan, o, di ba meron tayong $6. I-close na natin to. Tapos mag-withdraw tayo. Close na natin to. Ayan. So, next natin gagawin ay mag-withdraw tayo. So, ayan. So, refresh ko lang para makita natin yung kung lumabas na yung $205. Pitin lang natin. Hindi pa siya nagre-reflect. Okay, manage payments, transfers, leverage, fund account. Ayan. So, meron tayong 205. So, ang gagawin natin is withdraw tayo. Mag-withdraw tayo. So, yung kanina ulit, Philip. Si Philip. Salamat, Philip. So, try natin bank account. New bank account tayo. Lagay natin. Label. Sa Mr. Baka Mr. yan, no? Label. Account number. Bangko. Kaya ating BPI, since doon tayo tama, BPI. Sige, BPI. Gcash ba? Wala, BPI na lang. Account number. Check natin account number. Ayan. So, try natin. Confirm. I think wala pa naman. Ayan. How much would you like to withdraw? Ayan. So, lagay natin. Lahat, syempre. Withdraw natin lahat. Kasi 100 USD lang. Try natin 100 USD. Request withdrawal. Withdraw natin $5. Ayan. Success naman daw. Nakapag-process naman daw. Alright? So, i-double check natin kung kailan ko ma-receive. Alright? So, yun lang muna. So, ayun na. Na-receive ko na ang withdrawal natin worth 5666. 5666. Tama, no? Double check lang natin. Ayan, 5666. And then, nung nag-deposit pala ako sa DragonPay nila, ang lumabas sa account natin ay same $100, 5705. So, not bad na rin. Tapos, nakuha ko yung withdrawal ko within 2 to 3 banking days. So, I think tapos na tayo sa review natin sa 8cap. So, summarize lang natin, no? Number 1, sobrang okay naman ng mga regulatory requirements nila. Ganda naman yung mga licenses nila. Number 2, meron silang MT4, MT5, and TradingView platforms. Number 3, sobrang okay yung mga spreads nila sa standard, around 1 to 2 pips. And sa raw, 0 to 1 pip.
And sa Trustpilot, nung tinignan natin, 4.2 out of 5 sila with more than 3,000 reviews. And hindi ko pala nasabi sa inyo na meron tumawag sa akin para i-assist ako kung ano man daw ang kailangan ko or kung may concerns ba. So overall, 8cap is well-regulated and a very trustworthy broker. Sobrang okay siya sa mga traders, lalong-lalo na yung mga day traders and yung mga scalpers na gusto talaga ng fast executions and low spreads. So yun lang, if may mga broker ka na gustong pang i-review natin, comment mo lang yan sa baba. And also if you want to open an account with 8cap, ayan, may link tayo dyan sa baba. See ya sa next video.